Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung ginawa ko or yung mga gawain ko bago ako umalis sa Hong Kong at nagbakasyon ako sa Pinas. So sinabi ko kasi sa amo ko na yung kapatid ko is uuwi and then hindi na siya babalik sa amo niya sa Middle East. So nung nagpaalam ako sa amo ko na uuwi ako, na parang nag-ano siya, baka hindi rin ako babalik. So sinabi niya sa akin, basta promise mo sa akin na babalik ka dito ha. Sabi niya ganun sa akin. Tapos natawa ako. Sabi ko, oo naman. Sabi niya kasi yung kapatid mo hindi na babalik. Sabi ko, iba kasi yung ano doon. Pag sinabi niya na hindi na siya babalik, ano siya, pwedeng may mangyari sa kanyang masama. Kasi yung dalawa niyang kaibigan, pauwi na. May ticket na. Tapos nung nalaman na hindi na babalik, ni-rape ng amo. So yun yung sabi ko. So parang naano yung amo ko dahil doon. Sabi ko dalawa sa kaibigan niya yung na-rape. So parang naiintindihan ng amo ko na wala talaga akong balak na hindi bumalik ng Hong Kong. Kaya sabi ko sa kanya, tiwala yung gusto kong anuhin nila. Tapos nakita nila yung mga gamit ko doon, madami pa guys. Sobrang dami pa. Yung mga damit ko doon na pinapampasok ko, marami pa. Pero yung mga damit na panggala ko, pinang-uwi ko talaga lahat. Tapos yung teddy bear. Kaya ang dami kong dala nung umuwi ako. And grabe, proud ako sa sarili ko kasi sobrang dami kong dala. Siguro mga nasa 60 kilo yung bit-bit ko lahat. Pero nabit-bit ko siya lahat ng hindi ako nagbayad kahit piso. Diskarte lang talaga sa diskarte. Yun talaga yung ano ko talaga. Pinray ko na God, sana maano ko. Matawid ko to lahat kasi yung mga teddy bear pinang-uwi ko lahat yung mga ano. Ang nainis lang ako sa sarili ko na hindi ko na uwi is yung laruan na car ng bata. So hindi ko na siya wala na akong masiksikan. Sobrang siksik na. Yung personal bag ko 7 kg yun ha. Pag ganun-ganun lang yung ko, tas yung malaki kong bag 15 kilo. Hay grabe. Pagdating nga doon sa doon ako na late sa kiluhan doon sa airport kasi nga grabe talaga yung pangkilo ko. Yung 20 kg na free na baggage, ginawa ko siyang 21.5. Okay yun. Kung umabot man sa 21 yung kilo ng bag nyo, okay yun, walang problema. Basta wag lang lumagpas ng 23. Ayan, 22. So, yun. Na-convince ko yung amo ko na babalik ako kasi nandun naman yung mga shampoo ko, yung mga gamit ko, nandun talaga as in. Yung mga inuwi ko lang yung mga bag ko. Tapos marami kasi akong damit na pinang-uwi sa mga kapatid ko. Yun yung mga pinang-ukay-ukay ko. And thankful ako kasi lahat yun nagamit. Lahat yun nagamit as in. Tapos, tuwang-tuwa ako nung makita kong ginagamit nila yung mga damit. Tapos, kasya lahat. So, yun yung pinakaano ko talaga. Alam nyo guys, maganda mag-ipon bago umuwi. Magpunta kasi kayo sa Shamshoy po, tas magpay-ukay kayo dun every holiday. So, sinimulan ko yun ng May katapusan. Ayan. Tapos hanggang June, di ba, nagpa-package ako. Lahat yun na-wash out yun ng June. Lahat ng mga gamit. Tapos nung June hanggang July 19, siguro 15, ayan, kasi 19 umuwi na ako. Nagbili pa ako ng mga Alam niyo yung suot ko sa airport? Tatlong bra para lang masuot ko lahat ng mga damit, mauwi ko lahat. 3 bra. Tapos yung t-shirt is 3, 2 itim, 1 pink. Tapos may jacket ako na pink na makapal. And then yung pants ko is meron muna akong panty. Tapos boxer short, yung parang cycling. Sunod is short na maong. Tapos, white na hanggang tuhod na short. Tapos, yung pinakalas is yung malaki. Kaya mukha akong lalaki nung nasa airport ako. Malaking pantalon na, siya, baggy. Basta malaki siya na maluwag sa akin. So, yun yung sinuot ko. Halos, grabe ang init. Habang naglalakad ako sa daan nung kinikerry ko yung ko papunta doon sa Namchong kasi nandun yung bus. Grabe, parang mahimatay ako sa sobrang init. Tapos yung bra ko ang sikip-sikip na kasi nga ang dami ng patong. So, na-convince ko yung amo ko na payagan ako kasi nga nakita niya naman na naman ako talaga sa trabaho. Pero guys, parang nakakapagod na talaga bumalik sa Hong Kong. Gusto ko na lang dito. Kaso iniisip ko yung bahay. Oo nga, mabubungan yung bahay namin ngayon. Siguro maanuhan ng konti, ma-finishing, ganun, awa ng Diyos, mangyayari yon. So, kasi
ang nagastos ko lahat ngayon nung pagbalik ko na dito, tapos nagastos ko, nagbigay ako sa mama ko ng 100,000, tapos may dala din ako, tapos nung nag-withdraw ako, konti lang yung nadagdag ko sa materyales, nagpadala muna ako ng 40,000 dati, binili ng materyales, so, tapos ngayon, nakadagdag ako ng 25 piraso na plywood, tapos 100 pieces na 10mm na kabilya, and then, simento na 50 sako. Yun. Tapos, sabi ng nagpanday, okay na daw yun. Pero, umutang ako sa kapatid ko kasi marami siyang materialis doon. Pinangkukuha ko. Yun yung babayaran ko ngayon kasi pinang-ubos ko yung materialis niya doon. So, yung kahoy, doon ako na siguro mga nasa 20,000 mahigit yung nagastos ko sa kahoy. Partida, amin pa yung kahoy na yun. Sobra kasi 1 milyar. Kung ilang milyar yan. Basta sobrang dami, siguro mga 500 pieces na 2x2, 10 yung haba niya. Yung kinuha namin sa bundok. Buti na lang may sarili kaming kahoy, so hindi kami nagastusan doon. And then, yung amo ko, last na message ko sa kanya, sabi ko lang nandito na ako sa airport, sabi niya, take care. Chinek na pala yung gamit ko nung gabi na, nung pauwi na ako. Alas 12:30 na kami natapos mag-check ng gamit ko. Sabi niya, sobrang dami niyan. Kaya mo ba yan lahat? Siguro dapat nagdagdag pa tayo ng 20 kilo. Sabi ko, lahat yan malulusot. Sabi ko ganun sa kanya. Lahat yan lusot. Kasi nga, ang ginawa ko, yung maleta ko, nilagay ko sa stripe bag. Tapos yung mga chocolate doon sa maleta, pinangtanggal ko, nilipat ko sa bag ko na hand carry, tapos pinanglagay ko na dun yung mga teddy bear, tapos mga damit, yung mga magagaan. Kaya yung 20 kg ko sobrang siksik, malaking stripe bag yung binibenta ng tig 28 ata doon sa Hong Kong, 28 Hong Kong dollar na stripe bag na puno ko yan. Ganon ako kalupit. And hindi pinag-iinteresan yung stripe bag ko pagdating ko sa Pinas kasi nga stripe bag siya, parang mahirap sa lahat-lahat ng galing abroad na naka-luggage sila. Ako lang yung naka-stripe bag. Walang lock yan, yung stripe bag ko. Ay nako, pero walang nagbabala kumuha. Kasi nga, mukha siyang pagmahirap. Nagdala ako ng seaweeds, yung onigiri ba yun? Kaso ayaw kumain ng mga kapatid ko ng seaweed. Ako lang din kumakain. Sabi nila parang dahon daw ng hagunoy yung kinakain ko. So, favorite ko yun. Tapos ayaw nila. Gusto kong ipatikim sa kanila, guys. And nandito kami ngayon, nag-check-in kami sa parang bahay-bahay na hotel dito sa resort. So, siya, 2,000 every night. So, mag-check out na kami. And, yan, nagbablog ako ngayon kasi lilipat kami ng ibang hotel kasi nga, beach resort. Kasi, yung dagat namin hindi maliguan ngayon. Napakalaki ng alon. Maganda sana kasi napaka-blue talaga ng tubig kasi malaki yung alon and nakakatakot siya liguan. So doon sa nilipatan namin, dito lang din sa hilera nito is meron siyang swimming pool. So makakaligo kami. And dito, hindi ganun kalamig yung aircon and gusto lang naman ng boyfriend ko yung aircon kasi nga para makatulog siya ng mahigibing. Pero grabe ang ganda nitong namin. Binok namin na kasi para siyang ganito. Ayan, so isushow ko sa inyo. Siguro i-edit ko na lang yung mga video ko. Lahat-lahat i-compile ko para makita nyo kung ano yung sipalay. Thank you for watching guys and I love you all. Bye-bye. Bye-bye daw, sabi niya.